Hello everyone! It's me again, Danica Lopez Channel, and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, meron ako sa inyong isi-share na story na nangyari sa aming aso. Hello everyone! It's me again, Danica Lopez Channel, and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, meron ako sa inyong isi-share na story na nangyari sa aming aso. So sa mga nag-alaga po ng aso, pusa, or kung anumang pet na meron kayo. So dapat alam nyo to at dapat maging aware kayo. So ayun guys, ikwento ko muna sa inyo. Kagabi nga guys, March 14, 2024 ng gabi. Ayan, so bago namin siya pakainin, kasi dapat kakain na siya ng around 7 or 8 p.m. Kaya lang bago siya kumain, naluto na yung kanyang food, bigla naman siyang nagsusuka. Ayan, pasintabi lang sa mga kumakain. So nagsusuka siya guys. So unang suka niya ay mga bandang 8, sunod mga bandang 9, sunod mga bandang 10. So sa gabi na yun ay 3 beses siya nagsuka. So, unang suka pa lang niya or pangalawang suka pa lang niya ay nakita na namin siya ng pagtamlay. So, matamlay talaga siya guys. Talagang nanghihina siya. Ayan. So, hanggang sa madaling araw guys, nagsusuka pa rin siya. So, umabot siya sa 5 suka. So tuwing nagsusuka siya guys at masama yung pakiramdam niya, ayaw niya talaga na maistorbo siya. So, dito siya tatago sa ilalim ng aming kama. So, ayan. Kung nakukuha namin siya, kinukuha namin siyang pilit para in case ka na magsuka siya ulit, ay dito siya magsuka sa malapit sa kanyang pads. So, ayan na nga. So, March 15 na guys. Ayan, 2024. So, obserbahan namin siya mula gabi ng March 14. So, wala kaming tulog halos. Yung kapatid ko ay may shift naman siya, kaya wala siyang tulog. So, panggabi siya. So, hindi ako gano'n nakatulog. Kaya, medyo puyaters tayo for today's video. And so, inobserbahan namin siya mula March 14 ng gabi hanggang March 15 ng umaga. And so, March 15 ng umaga, ayan, dahil matamlay pa nga rin talaga siya, talagang nanghina siya. Tapos, pag hinawakan mo rin siya sa bandang tiyan, so, ayun, ipahawak mo yung tiyan niya. Talagang hindi siya makatayo or in pain talaga siya kasi sobrang sakit ka ng tiyan niya dahil suka nga siya ng suka. So, napag-desisyonan namin na dalhin na lang siya sa vet clinic na trusted namin na malapit lang dito sa amin. So, dinala nga namin siya ng mga bandang 9 a.m. or 9:30 a.m. So, bago pala namin siya dalhin guys, so, naghanap muna kami ng pera. Syempre, hindi naman natin basta-basta pwedeng dalhin yung ating mga aso sa vet kung wala naman tayong bayad sa vet at sa gamot at sa test. Kung merong mga test na gagawin sa kanila. So, ayun nga, dinala na namin siya sa vet around 9 to 9:30 a.m. So, dahil nakahanap na kami ng pera, kaya naman dahil na kami nagpunta sa vet para ipa-check si Orton. So, hindi ko na nakuha yung video na pagpunta namin sa vet. Pero, meron ako sa inyo ipapakita ang mga videos na naganap doon sa vet. Kung ano nga ba yung ginawa sa kanya at kung ano nga ba talaga yung sakit niya, posibleng sakit niya. So, wait lang. A few moments later. Ito yung tatlo nung klase ng test na ginawa nyo kanina, diba? So, ano pong mangyari pagka negative naman siya? Magbibigay tayo ng medication, ma'am. So, usually kasi kapag ganyan, nagsusuka, nagkakaroon ng absent sa stomach. It's either bacterial enteritis or foreign objects kung nakain siya hindi dapat. Opo.
So, for observation siya, habang nag-medication tayo, kapag ka may improvement within 3 to 5 days, ibig sabihin may nakain lang siyang hindi dapat sa kanya. Okay? Kapag ka walang improvement, ma'am, recommended siya for X-ray. X-ray. So, ibabalik niyo siya dito, then bibigyan ko kayo ng referral letter for X-ray. So, kapag ka 3 to 5 days, hindi pa rin siya ganun kagana kumain, walang gana kumain, for X-ray siya. Okay. And then kapag dire-diretso yung pagsusuka niya, hindi maganda yun. Pero kung mamaya ay, let's see na hindi na siya nagsuka, mas maganda po yun. That's good. And then may appetite siya, mas okay yung no? Pero pwede na po siyang pakainin mamaya kahit unti-unti lang. Oo, pwede ma'am. And then, magbibigay din ako sa kanya ng medicated na diet, ha? Opo. Yun na muna yung gagamitin niya. Tsaka yung tiyan niya kasi ma'am, nagwawala. Ibig sabihin may build up ng acid kapag kagalaw. Opo. Kasi parang kagabi, natry ko siyang hawakan, parang ayaw may pahawak yung tiyan niya. Dati kasi di ba pag may trust sa yung aso, talagang papahawak na yung tiyan niya, ganun. Kasi masakit ma'am eh. Opo. Saka biglaan talaga siya. Mamaya, may bigla siyang kinain sa labas or hindi mo siya nakita kumain ng ano. March 16. Ayun guys, negative siya. Yung mami mo horton, tagal yung mami. Yung gamot po niya, nabibili po siya sa labas o dito? Dito ma'am. Okay, wait ko naman po yung mami niya. So, hindi mo na po siya pwedeng lumabas noon sa bahay. Isolate nyo muna siya, ha? Opo. Wala naman kami aso, siya lang. Ay, siya na. Namatay na yung dalawa. Picturean mo, good news, negative. Yes. Ano daw ba? Picturean mo, negative. Gamot lang daw, tapos sabi ni Doc, gamot lang daw. Within 3 to 5 days, pag hindi pa daw nawala, within 3 to 5 days, papa-x-ray mo siya. Ayun o! Diyan na. Please dyan. Hindi ako stonton eh. Ay, gumagano na buntot mo kanina, hindi ah. Bawal ka daw lumabas ng bahay muna, ha? Bawal daw muna mag-cover. Gano'n na buntot. Ay, nakabuto ka kay Doc, ba? May mga gamot siya dyan. Hi! Tanggalin na ikaw, no? Hi! Bye-bye! Diyan ka na. Ayan, guys. Kumuha gamot si mami niya. Ito si baby. Her turn. Wait lang. Knock-knock. So, ayan guys. So, pinakita ko na sa inyo kung ano yung ganap niya doon sa bed. So, habang nasa bed kami, so nakuhaan ko siya ng mga short videos. So, kung makikita nyo nga doon guys, napakatamblay niya. Talaga namang nanghihina siya. Ayan. So, ikwento ko na rin sa inyo yung ginawa sa kanyang test. So, ito yung ginawa sa kanyang test guys. Ayan. Sana ay maliwanag nakikita nyo. Ayan. So, tatlo yung ginawa sa kanyang test. So, ito guys ay test ito para malaman kung meron ba talaga siyang virus na parang sa COVID-19, parang sa COVID sa atin. So, yung pangalawa naman para sa parvo, and then yung pangatlo ay para sa kung meron siyang amoebiasis. Ayan. So, yun yung mga test na ginawa sa kanya. Yan ang explanation sa amin ng kanyang vet. So, thankful naman kami guys kasi nga negative siya. So, negative po siya sa tatlong variant na virus na to. So,
So, thankful kami na negative siya. Kaya naman, dahil negative siya, agad-agad kami namang nakauwi. At chinek up lang din siya sa vet. So, ikwento ko na rin muna sa inyo guys, yung pinainom namin, bago ko namin siya dalhin sa vet nung gabi. So, ito yung pinainom namin sa kanya. Ayan, Mondex na dextrose powder. So, lagi kami may stock nito kasi nga, pag wala na siyang ganang kumain, nagsusuka na siya ganun. At isang suka pa lang. Minsan, pinapainom na namin siya ng Mondex. So, magtungo na nga tayo sa kanyang mga gamot. So, ito yung kanyang mga gamot. So, ito guys, talaga naman to, vitamins siya talaga to. Since nung pinanganak siya, ito na yung vitamins niya at iyang siya dito sa kanyang vitamins na LCB. So, ayan. So, meron din palang binigay yung kanyang vet kanina. Ayan. So, ito yung kanyang reseta. So, marami siyang gamot. Ayan. So, marami siyang gamot. Mga 4 na klase yata yan. So, 3 lang yung binili namin sa vet. So, ayan. So, ito yung unang gamot niya. So, ito ay binili namin sa Mercury ata. Binili ng aking kapatid sa Mercury Drugstore. Pasensya na guys kung malikot yung cellphone ko. Yung kamay ko kasi nakahawak lang yung cellphone sa aking kamay. Ito yung gamot niya, metronidazole. So, ito yung gamot niya sa antibacteria. So, make sure guys na mag-consult kayo sa vet. Kaya basta-basta bumili ng gamot ng aso at mag-home remedy kung wala pa rin naman. So, iniinom to 2 times a day. Yan, after niya kumain kasi dapat may laman yung kanyang tiyan. Dahil nga, meron siyang parang bacteria sa tiyan, kaya binigyan siya nito. So, inumin niya to ng 14 days ata, hindi ko sure. Ayan, basta nasa reseta. So, iinumin niya to, tatapusin niya tong medication niya na to hanggat sa gumaling siya. So, I think 7 to 14 days ata to. So, ayan. So, ayan yung unang gamot niya. So, kailangan, bago na siya painumin ito, kakain muna siya. So, kung ayaw pa rin kumain ng inyong aso, kasi nga dahil sa kanyang pagsusuka, ayan, so, kailangan mo na siya pakainin bago na siya painumin dito kasi bawal daw ito painumin nang hindi pa siya kumakain. So, ito naman yung sunod. Wait lang, kunin natin. So, ito naman guys yung sunod na gamot niya. Ito yung gamot niya sa kanyang sikmura, sa kanyang pagsusuka. Dahil nagkaroon nga siya ng gastrointestinal or acid, ganyan. Kaya binigyan siya nito para hindi na siya magsuka. So, binili ito nung kapatid ko sa mismo dun sa vet. So, ayan, ito yung gamot niya. Kaya na lang magbasa. So, ito yung kanyang gamot. So, ito ata iti-take niya rin ng 7 to 14 days ata. So, nakalimutan ko kung ilang araw siya iti-take. Basta ito ay inumin niya 2 times a day din before or after meals niya. So, kami, pinapainom namin sa kanya ito. Pinapainom namin sa kanya to before meals. Ayan, para habang wala pang laman yung tiyan niya ay mainom niya to para hindi na siya magsuka. At hindi na rin magasim yung kanyang tiyan. So, ayan. So, next. So, ito naman yung kanyang ayan. So, ito naman yung kanyang isa pang iniinom. So, ibubuksan natin siya. So, probiotic to guys. Ayan, probiotic. Ayan, so, 5 days yan. So, nainom niya na yung isa kanina. Buksan natin. Ayan. Ayan yung gamot niya guys na probiotic. So, may kasama na rin siyang syringe. So, ito siya. So, inuubos to. Ayan. So, pinainom namin siya nito kanina umaga. So, within 5 days, kailangan maubos niya itong gamot na to. Lahat ng gamot niya, kailangan maubos niya. So, ayan. Meron siya mga free ganito, yung syringe. Ayan. Meron siya mga free syringe. Para hindi na kami bibili. So, ito pa yung isa. So, yung isa ay ito. So, ayan. So, 4 yung kanyang gamot ngayon. Plus, kasama na tong kanyang vitamins. So, 2 times a day din itong vitamins niya dahil nga nagkaroon siya ng sakit. Kaya 2 times a day ito for 7 days. So, ayan. So far naman guys, good thing naman dahil gumana na agad yung kanyang
meds. So, medyo okay na siya ngayon. So, nabalik na rin yung dati na sigla. So, pagising namin kanina, kasi napayat kami ng kapatid ko, kaya natulog kami. Yan. So, pagising namin, tingnan ko si Horton. Ayun. So, medyo bumabalik na yung sigla niya. Ano na siya yung unti-unti nang kumaganda yung katawan niya. So, kanina pinakain ko siya ng chicken. So, chicken na pinakain ko, walang kanin. Pero may pinabibili yung doktor niya na royal canin. Royal canin yung tatak ng food na pwede sana sa kanya. Kaya hindi ko namin nabibili kasi nga wala na kaming pera. So, kulang na yung pera ng kapatid ko para makabili ng royal canin. So, ito try niya bukas kung mabibili niya ng nasa pouch lang. So, ngayon, good thing naman kasi may gana na siyang kumain. So, medyo okay na siya. Hindi na siya nagsuka. Maghapon na siyang hindi nagsuka. Ayan. So, ngayon, papakita ko siya sa inyo. So, masigla na talaga siya. Kaya, thank you Lord. At gumaling na agad si Horton. So, first time kasi namin siya, guys, nakitang ganun sa talambuhay namin. Kaya, nung tumamblay siya kagabi hanggang kanina, napagdesisyonan namin nga na nalhin na siya sa vet clinic. So, shoutout ko lang yung mga staff dun sa vet na pinunta namin dyan sa Carolina. So, shoutout dun po sa doktor na tumingin kay Horton sa vet, sa nurse na nag-assist sa kanya, and then dun sa pharmacist, sa mga staff po ng vet clinic doon sa Carolina, VetSure Clinic, VetSure Animal Clinic sa Carolina. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa inyo. Ayan, napakabait nila guys. At sa mga may pet po na malapit dito sa amin, sa Muntinlupa, sa Tunasan, kung gusto niyo pa-check up, ipa-vaccine yung vet nyo, ayan, kompleto po sila doon. So, ayan. Punta lang po kayo doon sa vet na sinabi ko kanina, sa VetSure Animal Clinic. Ayan, so, napakabait nila guys at affordable naman yung kanyang price. So, ang pamahalan talaga sa amin guys yung ito. So, ito yung nagpamahal sa kanya. So, ayan. Ito lang guys yung nagpamahal sa kanya talaga na test. So, pinagawa na namin ito kanina para malaman namin nga kung ano ba talaga yung cause ng pagsusuka niya. So, puti nga ay negative kasi kung positive siya sa gantong sakit, sa isa dito, o sa tatlong ito, hindi siya makakauwi ng bahay. Kaya, thank you Lord at negative talaga siya. So, yun lang guys. Sinare ko lang sa inyo, sa mga may alaga dyan na inyong mga aso, kung ang inyong aso ay ilang oras na matamblay pa rin, susuka, walang gana kumain. Ayan, so dalhin nyo na siya agad sa vet. So kung wala naman kayong pera pang consult sa vet, so gawin nyo muna yung mga home remedies kasi makakatulong din naman yung home remedies. And then, eto nga, kailangan nyo siyang bigyan ng Dextrose powder or ganitong brand or any brand ng Dextrose powder. Ayan. Hahalo nyo lang siya sa tubig. Dalawang scoop, may scoop to sa loob, dalawang scoop, ihahalo nyo siya sa tubig. Ayan. So, nakatulong din yan sa kanya, plus itong mga gamutan niya. So, sana gumaling siya ng tuluyan at makagala na rin kami sa pupart at makalabas na rin siya ng bahay. So, ingat-ingat kayo guys kasi uso ngayon yung mga sakit sa inyong mga dog. So, yung nangyari pala kay Horton ay posible daw na nakakain siya ng hindi magandang pagkain. Like panis, ganon, or mga kono man dyan kasi medyo siya mangat-ngat. Ayan, baka daw may nakain siya na something. Wala naman siya nakain na foreign object, pero baka may nakain siya na hindi para sa kanyang food. Kaya yun lang guys. So, okay, basta-basta magpainom ng gamot sa inyong aso. Okay, basta-basta magpainom ng gamot na hindi naman nireseta ng vet. So, make sure na i-consult nyo muna siya sa vet. And kung wala nga kayong pera, ayan, so, mag-home remedy muna kayo, tulad ng Dextrose powder, yung mga ganon. Ayan, so, baka makatulong. If wala pa rin talagang effect, ayan, so, dalhin nyo na siya sa vet. So, guys, bago nga pala ako mag-end ito sa video ito, so, sabihin ko na rin sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos namin. So, hindi siya pare-parehas guys ha. Depende siya sa vet, depende siya sa age ng dog, sa timbang at sa sakit ng inyong aso. So, hindi tayo pare-parehas ng gastos sa pagpapadoktor sa inyong mga pets. So, ang nagastos namin guys, dito pa lang sa test na to,
itong tatlong test na to, ayan, dito pa lang ay nagkakalaga siya ng 1,500. So, plus pa yung mga gamot. Ang bayad nga pala sa consultation sa vet namin ay 400 pesos. So, plus yung gamot. So, nagastos ng kapatid ko ay kulang-kulang 3,000 pesos. So, ayan. So, yun lang guys. So, hanggang dito na lang guys. So, sana may natutunan kayo sa aking video for today. And, thank you for watching. And see you again in my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!